Sobrang gigil ko kay Luistro nung mapanood ko ang video na ito. Kung may mas dedemonyo pa kay Satanas, siguro si Luistro na ito. Kung totoo itong mga alegasyon, mga akusasyon na ito, hindi ko alam kung paano ko isasalarawan kung gaano kasamang tao itong si Luistro. Siguro naman sa nagpalabas nito, handa siya sa mga consequences nito. Pero bakit ipapalabas ito kung hindi katotohanan? At meron siyang mga ebidensya, guys, ha. Meron siyang ebidensya na mga ipapakita na magpapatunay sa kanyang mga akusasyon. So panoorin natin 'to sa mga mababa ang luha, kuha kayo ng panyo, tissue, kakailanganin niyo 'to. Ako may kaibigan sa munisipyo. Ibinigay niya ang aking resume sa mayor ng bayan ng Mabini. Kinausap niya ako. Sabi niya, sige, tanggap ka na. Dito ka sa Office of the Mayor ng Tataypan. Isang beses, bigla akong sinabihan ng asawa ng mayor ng Mabini, si Attorney Jervin Luistro, punta ka sa law office. Pumunta ako doon. Hindi ko alam kung ang dapat kong gagawin. Kasi wala naman akong alam sa pagtatrabaho sa law office. Binigyan nila akong trabaho doon, magsulat, pero naka-payroll ako sa munisipyo. So ang sinasabi nito ay nag-apply daw siya sa munisipyo, pero sa halip tas natanggap siya, tapos sa halip na magtrabaho sa munisipyo ay dinukot o kinuha ni Luistro para magtrabaho sa kanyang law office. Wala akong nagawa kundi sumang-ayon dahil municipal administrator siya ng panahong yun. So, municipal administrator si Luistro noon pala. So, ito yung asawa niya na aminado naman siya na tinago daw niya, no? Kasi may kaso sa kanya. Ang galing, no? Naging sekretarya niya ako. Hindi lang ako sekretarya niya, kundi taga-alaga din ako ng mga anak niya. Tumatanggap Gagi. All around. Sekretarya ka na, taga-alaga pa ng anak. ang opisina namin ng mga annulment, land transfer, na wala naman akong kaalam-alam kung paano gawin yun. Tanggap siya ng Hindi, sila ba dapat yung gumawa nun? Sa bagay, kung mga land transfer naman, di ba? Yung mga documents lang naman yan. tanggap hanggang kami ay patapunan ng madami. Dahil ang motto niya na panahon yon, kailangan niya ng mga botante ng mabini. Mga constituent niya yon, kaya kailangan namin gawin anuman ang mangyari. July 2018, lilipat kami ng opisina. Ang internet nakapangalan sa akin. Ang Gagi. Ba't nakapangalan sa kanya? Ba't kaya? Ang ilaw. ilaw lahat nakapangalan sa akin. Sabi ko, Madam, So, kung totoo na nakapangalan sa kanya yung internet, yung ilaw, madaling matrace. Madaling matrace yan, di ba? Siguro naman may record siya kung saan nila kumuha ng internet. Siguro naman may record siya kung saan yung ano nila, yung supplier ng kuryente doon sa kanila. Taga saan ba to? Batangas, di ba? kanino po natin ipapangalan ang law office? Sabi, kanino pa? Sa'yo. Alam mo naman, Sa kanya din pinangalan pati law office. Bakit kaya? Alam mo namang? bawal sa akin ipangalan ang law office. Dahil siya nga naman ang municipal administrator, bawal yung conflict of interest yun. Yun naman pala. So, di ba nga kapag pumunta ka sa public office, parang hindi ka pwedeng mag-practice. Parang ganun, di ba? Parang si Claire Castro, hindi siya nag-practice nung pumunta na siya sa PCO. Kasama ba dun yung mga yung mga public administrators? Kasama ba yung mga yun? Hindi ako aware, ah. Regarding sa pagtanggap ng pera, ganun pa rin. Sa bangko pa rin niya namin isinasalin. Bank account niya sa Bangko Kabayan. May So, isinasalin yung mga pera dun sa mga bank accounts ninyo at meron din siyang bangko kung saan isinasalin, kung saan idinodeposit yung pera. pruweba ako na lahat ng resibo na ibinigay sa amin ng kliyente ay inulog namin sa Bangko Kabayan. Ipinagtatanggol ko siya. Gagi. May records, guys. May resibo. Bank transfer. Patay tayo dyan. May papagita niya. Sa lahat ng tao, miski sa mga trabahador niya, lahat pinagtatanggol ko siya. Presyo busy siya, kaya ganun ang ugali niya, lahat pinagtatanggol ko. December, nang siya ay ma-hospital. Na-hospital na daw siya.
November 22, kami nandoon. Mapapas ko na, nandoon pa rin ako sa ospital. Ni wala akong damit, ni wala akong kahit ano. Inalagaan ko siya sa ospital. Dumating sa puntong ako ang nagpapalit ng napkin niya kasi meron siya. Ako ang Grabing sakripisyo yan, no? Grabe. Wala ba kung ano to? Wala bang mga anak to? O hindi ba sila makapakuha ng personal nurse? Ang yayaman ninyo. Sa sekretary mo pinagawa. Sa secretary ng law firm mo pinagawa? Gagi, demonyo talaga. nagpupunas ng katawan niya. Lahat ng pwedeng gawin ng isang anak sa ina ay ginagawa ko para sa kanya. See? Di ba sabi ko wala bang siyang mga anak na pwedeng gumawa sa kanya to? Ganun kamahal si Mayora nung time na yun. Hindi ko akalain, August 3, hindi ko inaasahan na yun na pala yung kalbaryo ng buhay. Madami nang nagre-reklamo na kesyo daw, hindi naayos yung ganito, hindi naayos ang ganyan. Pinatawag ngayon ako ni attorney sa opisina. Laking gulat ko, nandoon lahat ng Walaan ko. Kahit napanood ko na. Ibinaling lahat sa kanya. kliyente. Kliyente ng law office, kliyente, lahat ng kliyente na hindi ko alam ang gagawin niya. Kumbaga ako, iaan niya sa tao para takpan yung pagkakamali. Sinabi mo ito sa harap nila, wala kang alam sa lahat ng transaksyong ginawa nila sa opisina. Sinabi mong salitang Gagi, so dine-deny niya yung mga transaksyon kasi marami ng mga nagre-reklamo. Ang problema dito, ikaw yung nakapangalan sa law office at ikaw pa yung nagtatransact sa kanila. Pero ang laban niya dito, yung mga pera ay meron siyang mga resibo na mismong doon sa account ni Luistro pumapasok. At saka bakit kabayan? Bakit kabayan? Ang alam ko sa kabayan na account, may bangko bang kabayan? O yung name ng account yung sinasabi niya? Kasi ang alam ko sa kabayan account is para sa mga OFW eh. yun. Sarap ng madaming tao. Sarap kung saan hindi ako makakapagbigay ng dahilan para sa sarili ko. Maya-maya may dumating na pulis, 2 pulis. Dinala mo kami sa conference room sa likod ng opisina ng mayor. Alam ko lahat ng dinadala mo doon. Pinakausap-usahan mo ng pulis. Sabi sa ng pulis, iimbestigahan ako. Sinasabi ko lahat ng aking ginawa, lahat ng ebidensyang aking kailangan ipakita sa kanila, pinakita ko. Pero hindi nila ako pinakinggan. Wala Siyempre, asawa ng mayor. Alam ka naman, susuwagin nila yan. silang pinakinggan sa akin. Biruin mo, 4 kami sa opisina, ako lang ang ginanto mo. Dumating si ate, may dalang mga kasulatan. Habang binabasa ko ang ginawa mong kasulatan, hindi lang ako dinudurog mo. Ibinigay mo ang mga dokumentong dapat kumpirmahan. Ni wala sinabi sa akin ang mga pulis na kailangan kong abogado para bago ako pumirma. Ang sinabi lang nila sa akin, kailangan kong pirmahan yan para makalabas ako sa opisinang yon. Wala akong nagawa sa takot ko. Sa pagpipressure niya sa araw na yon, pinirmahan ko lahat ng dokumento na yon. Na yun ang Dali lang. Kung ibabase mo sa emotion, kung paano nagsasalita ng babae to, hugot na hugot, ramdam. Alam mo yung namimeke ng feelings, pero siya hindi. Para sa akin, yung feeling nito na nai-interview is genuine. Totoo. naging dahilan kung bakit ako hinahawakan mo sa leeg. Tumawag ako sa pamilya ko. Pagkatapos ko pirmahan lahat ng dokumentong ginawa mo. Sabi ko, Ma, Gagi, may mga dokumentong pinapirma. Ano kaya yun? Mga waivers? Pa, kailangan ko daw po magbayad ng 1.8 million. Putragis. Putragis. 1.8 million sa isang ordinaryong trabahador, sekretary mo, ginawa mong yaya, ginawa mong personal assistant, ginawa mong pang personal nurse, ginawa mo pang yung caregiver. Grabe, tapos pagbabayarin mo ng 1.8 million sa all office mo ha. Ang problema kasi dito guys, sabi nga niya, nakapangalan sa law office, itong babae, hindi si Luistro. Pero, eto yung ebidensya mamaya. Paliwanag ako sa harap ng ebe ng mabini. Ipinakita ko lahat ng Yan, oh, deposit slip. Sana nakikita nyo. Luistro yan, oh. Oh, may mga ebidensya. Patay ka dito. deposit slip na ibinigay ko. Ayan, oh, kung makikita nyo itong blue na to, ano to eh, ito yung pinapasok sa machine ng ng teller.
tapos magpiprint. Ayan, validated. Parang validated na siya. Grabe, oh. Nakita ko sa iyo, mga conversation natin na sabi Ano? ko, Hala, ang dami. May conversations pa daw. Lintik, patay tayo dito. Luistro. kayo ang nagpresyo nito dahil kasama Yan sa o, isa pa, meron pa. salaysay na sinasabi mo, hindi mo alam lahat ng transaction na So, deposit slip to, guys, oh. Kikita nyo tong banda dito. Oh, ibig sabihin validated to. May pirma pa dito. Validated to ng teller na pumasok nga, na-deposit nga. ginagawa namin. Nag-usap-usap kaming pamilya. Sinasabi ko lagi sa kanila, huwag na huwag babayaran yun. Dahil wala akong kinukuha sa iyo doon. Dumating sa punto, pinagte-text mo ang aking ama, kailangan magbayad kung hindi. Ikukulong ako. Hanggang mga taga-abroad, pinagte-text mo, pinagchat-chat mo. Grabe, demonyo. Parang ito yung ano, yung naninigal dito sa ano, sa mga lending apps na ano, na nanggigipit. Yung mga pamilya mo, kaibigan mo, kaopisina mo, yung mga tinetext. Parang ganito yung ginawa daw niya, ha, daw. Kinalap mo sa buong mabini. Ilang beses kami nagmakaawa sa'yo. Pinatawag mo kami kasama ng magulang ko sa conference room ulit. Nakausap ang magulang ko. Nakipag-usap sa'yo ng ayos. Pinakita namin ulit lahat ng ebidensya namin. Walang masabi ang mga pulis dahil kita nilang walang nawawala sa bangko mo. Yung mga resibo na galing sa Bangko Kabayan ay sa yung pangalan ninulog. Gagi. Kita naman natin kanina, no, yung mga ano, yung mga ebidensya niya. Buti at nakuha mo tong mga ebidensya mo na to. Kasi malaki ang laban mo dito, girl. Masok ka pa doon at nagtap ka ng lamesa. Sinabi mong, na Lo, nagmumura. sinisira mo ang pangalan ko. Wala kaming nagawa. Alam mo, doon ko napatunayan na ang maliliit na tao katulad ko ay walang panahon sa isang katulad ninyo. Hindi pa rin nagbago ang desisyon ninyo lahat. Kailangan namin magbayad sa loob ng isang buwan. Gagi, sa loob ng isang buwan, 1.8 million sa isang ordinaryong tao. Walang puso no? Ikaw na, yung nakinabang sa pera, na deposit na sa'yo, imagine 1.8 million pala yun. 1.8 million pala yun. Grabe. Ngayon, ang ginawa mo, pinasa mo lahat ng obligasyon dito. Grabe. Nang mahigit 2 milyon. Ba't mahigit 2 milyon na? Siguro may dadagdag pa na. Araw-araw mo pinapatawag sa police station para lumuhod ako sa tao. Gagi. Para sa kalayaan ko. Nakatanong i-explain ko, hindi na nila matanggap dahil nakausap mo na. Sinasabi mo, ngayon na ikaw ay nakaranas ng pagbibintang. Karma yun sa'yo. Sa ginawa mo sa akin. 3 taon mo pinahihirapan hanggang ngayon. Lumapit ako sa iba't ibang attorney para humingi ng tulong. Pero walang gusto tumulong sa akin. Sana may makapansin itong abogado, no? Sana may makatulong. Guys, pa-share naman to, no? Pakikalat natin to, please. Pakikalat natin ito. Napunta mo pa ako ng NBI para lang diyan. Nag-explain din ako sa NBI. Anong sabi sa akin ng NBI? Huwag mong babayaran lahat ng may deposit slip. Oo nga naman, ba't babayaran niya pati yung... Sabihin na natin, may ginawa siya masama. May mga perang hindi siya hinulog. Kunwari. Pero, may resibo siya sa mga perang dineposit niya sa account mo mismo. Doon ka madadali ngayon, Luistro. Kasi pwedeng i-check yan sa bangko di ba? Pwede namang i-check yan sa bangko. Ngayon, eto, ano natin si Luistro? Yung account niya na to, magbigay siya ng waiver ngayon. Nabuksan at silipin yung deposit slip niya. Doon mapapatunayan niya na nambibintang lang ito. Pero pag hindi niya ginawa yon, alam nyo na. Pero binayaran namin. Gagi, binayaran nila.
Maayos ko ito. Pero yung iniwan mo lamat sa lahat ay hindi mo maibabalik. Ang asawa kong nawala, hindi mo na maibabalik. Ang buhay nila. Shit, naghiwalay pa silang mag-asawa dahil dito. Siyempre naman. Lola ko, hindi mo maibabalik. Sobrang sama mo. Hindi mo alam ang dinanas na buong pamilya. Lahat, ginawa ko para sa pamilya mo. Tinuring kitang ina. Hindi mo alam na nandong ibabalik mo sa akin. Tinuring ko kapatid ang mga anak mo. Hindi mga tarong nantong ginawa mo sa Grabe, no? So, ano masasabi nyo? Para sa akin, no, may sumaside ako dito. Hindi sa magiging bias ako na ayoko kay Luistro, pero dito pa lang sa kanyang, sa kanyang emotion, paano siya magsalita, paano siya maglabas ng sama ng loob. Para sa akin, ha, opinion ko lang to. Totoo to. So, sabi ko nga kanina, kung talagang hindi to totoo, madaling patunayan to ni Luistro. Doon sa mga bank account na sinasabi niya, mag-waiver ka lang. Sige nga, silipin nyo nga kung may mga deposit na ganyan. Kung wala talaga, hindi ka mag-aatubiling magsasign ng waiver mo para buksan yung bank account na sinasabi niya. Kita naman doon sa resibo, may mga bank accounts naman doon. So, simple lang yun, di ba? Pero kung ayaw mo, alam na.